Out of New Orleans, Louisiana, introducing Michael Angeletti. Kenneth the Lover Boy, Leo Bear! Left hand. He's down. And he's gone. He's out. 사이드를 노우수가 번트만이 다운했는데 앞전에 위에서 He's really feeling his punches. He gets against Rivera. Oh! Maraming mga tao. Oh! 30 seconds. That's it. Wow! Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So muling magbabalik ang pambato ng bansang Pilipinas sa larangan ng boxing sports. Ang bagong halimaw ng bantamweight division, dala ang excitement sa mga Pinoy boxing fans dahil sa pagiging maliksi at malakas sa ibabaw ng boxing ring. They're swinging, throwing everything, and there's the knockdown. Madami na din ang mga boksingerong hapon ang pinagapang at pinatumba nito. Maski yung former world champion ng bansang Panama ay hindi nakaligtas sa lakas nito. That is a jab in the straight from Jaber. Good setup with the hook. Papasok and down. Makakalaban niya dito ang maangas bully at isang bakulaw na grabe din ang lakas ng suntok. Good body shot. Gentlemen, that's it. Paglabanan nila ang IBF Bantamweight Title Eliminator, at kung sino ang mananalo ay makakatapat sa kasalukuyang world title. Si Kenneth Loverboy Llover, malakas at nakakagulat ang mga estilo sa ibabaw ng boxing ring. Tinuturing na banta si Llover ng kanyang division dahil sa lakas nito. Kung maalala nyo ang tumalo sa ating pambato na si Junus Sultan at Vincent Astrolabio, na si Akitsuji isang undefeated fighter, na dapat makakalaban ni Llover ay umatras dahil mas nilabanan niya ang alam niyang mas mahina, na Mexican fighter na si Cervantes na naging resulta ng kanyang pagkatalo. Ngayon nakahain sa harapan ni Kenneth Llover ang isang undefeated American na may kartadang 14 wins, walang talo at may 8 knockout. Habang ang pambato ng bansang Pilipinas na si Kenneth Llover ay may record na 17 wins, walang talo at may 12 knockout. Ito ang magandang laban dahil parehas undefeated, hindi kung sino-sino lang na mahihina, dahil ang batang ito ay isang matapang at walang iniiwasan sa ibabaw ng boxing ring, kahit 23 years old pa lang ito ay malakas na ang kanyang loob at walang kaba sa dibdib, dahil ang hangad niya ay maging isang world champion. Gusto niya ring gumawa ng sarili niyang legasya pagdating sa boxing sports, ganyan na ganyan si former 8 World Division Champion Manny Pacquiao. Magkaparehas sila ng hangarin parehas southpaw, parehas in and out movements, lateral movement, speed combinations at parehas silang may sumasabog sa lakas ng kamao. Malakas talagang maituturing ang batang ito dahil sa huling dalawang niyang laban ay puro knockout ang inabot ng kanyang nakalaban. Si Llover din ang top contender ng World Bantamweight Rankings, number 3 sa IBF, number 14 sa WBO, number 10 sa WBA at number 16 sa WBC. Makakalaban ni Kenneth Llover si Michael Angeletti na isang top-ranked contender, number 5 sa IBF, number 8 sa WBA, at number 13 sa WBC. Sobrang delikado ang makakalaban ni Llover dahil may taglay itong pambihirang knockout percentage. Nasubukan na din ng ating kababayan na si Judy Flores ang lakas ni Michael Angeletti. Isang body shot ang nagpatamba at nagpaluhod kay Judy Flores, sa loob lamang ng pangatlong round. Si Michael Angeletti ay may edad na 29 years old, may taas itong 5, 8 at may 72 inches reach, mas mahaba pa ito sa mga kamay ni Philippos Nitumboa. Habang may taas lang itong si Llover na 5 feet, 6 inches, may 66 inches reach. Kaya mas magandang diskarte dito ay pasukin niya at bigyan ng timing ang bawat bitaw niya ng mga malalakas na suntok, kailangan niya din gumawa ng 3 to 4 combination na power punches. Para mas makita natin ang lakas ni Llover ay ito panoorin niyo ang latest fight knockouts ng batang ito at Michael Angeletti at kayo na ang humusga kung sino ba ang malakas sa kanilang dalawa. Let's Ito na ang susunod na lumaban kay Casimero mga bay. Ito nga ang Pinoy na si Kenneth Llover. At makakalaban nga niya ang challenger ng China na si Ayati Sailiki. Ang paglalabanan nila mga bay ang belt ng OPBF Bantamweight title. So, China itong kalaban ni Llover dito mga bay.
Yan, pisa na ng laban. So binansagang susunod kay Manny Pacquiao itong si Kenneth Louver dito mga bay, no? Malinis ang kartada ng ating kababayan dito. 16 wins with 11 knockouts. Bodega agad tirada ni Louver. Halaka. Iniinda agad itong si Ayati Sailiki yung mga banat ni Louver sa katawan. Takot nang lumapit itong si Sailiki mga bay. Hindi na makasuntok. At end of round 1. Tama ba? Dito na tayo sa second round ng laban ni Kenneth Louver versus nitong challenger ng China. Takot sumugod itong si Ayati Sailiki mga bay. Maganda yung galawan dito ni Kenneth Louver. Ay, bumanat sa bodega si Kenneth. Ala, nakatama pa doon si Kenneth mga bay. Agay, ayan na nga, pagsak mga bay si Ayati Sailiki. Hindi na makakatayo to. Dito, tumayo pa. Yan, may 1 minuto pang natitira sa oras mga bay. Bumagsak muli. Ayaw na, umayaw na. Wala na, bagsak na yung kalaban. Umayaw na mga bay. Panalo si Kenneth Louver, nanatiling undefeated ang ating kababayan. Sa panalong 17 wins with 12 knockouts. Dagdag pa sa ating mga balita. So former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero may banat kay current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Matapos ginanap ang press conference sa pagitan ni John Riel Casimero kontra Cam Ida ay pinalibutan agad siya ng mga sikat na Japanese media na halos sa kanila ay nagtanong patungkol kay Naoya Inoue.
Ayon naman kay Cuadro Alas Jonriel Casimero ay gustong-gusto niya pa rin makalaban ang tinaguriang halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Ngunit talagang hindi daw siya pinapalagan nito at halatang umiiwas daw kay Casimero itong si Naoya Inoue. In short, takot, ngunit ganun pa man ay kailangan niya muna paghandaan ang paparating niyang, kailangan niya ipakita ang magandang performance ang impresibong panalo by knockout, at kapag nangyari yun ay ang mga tao na ang maghuhusga na itapat na siya kay Naoya Inoue. Dagdag pa ni Jonriel Casimero ang pinaka-target niya umano ay maging isang 4 World Division Champion. Ngunit ganun pa man ay sinabi rin ni Jonriel Casimero na gusto niya talagang labanan si 2 Division World Champion Luis Neri talaga ang gusto niyang makalaban at hindi si Kamida. May opinion naman si Casimero sa paparating din na laban ni Naoya Inoue kontra Davis Picasso kung saan ay sinabi ni Casimero na easy fight lamang si Picasso kay Inoue, mismatch ang mangyayari at wala na namang gaanong manunood sa laban na iyan. Sinisigaw, diyan kasi meron lang yung magkakatalo kay Naoya. Kaya yan, nag-ano ako na, sige nga, labanan natin. Pero gusto natin labanan, pero si Naoya naman, ayaw talaga. Yun nga yung gusto ko sanang labanan ngayon eh. Hindi sana yung hindi sana siya eh. Gusto ko si Naoya na agad. Si Neri. Neri na agad. Dagdag pa sa ating mga balita, so Japanese promoter Masayuki ito may ibinunyag para matalo ang ating pambato na si Cuadro Alas Jonriel Casimero. Ayon kasi kay Masayuki ito para daw matalo nila ang dati niyang alaga na si former 3 World Division Champion Jonriel Casimero sa bakbak, ay kailangan daw nilang pagulin itong si Jonriel Casimero. Makikita daw na sa una hanggang ikatlong round ay makikitang napaka-agresibo itong si Jonriel Casimero at susubukan tapusin ang laban sa round 1 to round 3, ngunit kapag daw ito umabot sa ika-4 na round ay kailangan ng targetin ni Kamishot itong si Jonriel Casimero, kasi sa pagkakataon na ito ay pagod na yan, kaya kailangan lahin ang kahinaan ng ating pambato na si Jonriel Casimero, hanggang sa ito ay bumagsak. Ano sa tingin nyo guys, magtatagumpay kaya ang masamang plano nila kay Jonriel Casimero? Just comment down below.